Tulad ng nangyari po sa mga Duterte. Lahat ng aksyon nila, masasamang ginawa nila, may counter-action yung gobyerno. Ito na yung inabot ng mga Duterte. Si Bato de la Rosa ngayon, in hiding na po. Si Pulong, magta-travel sa 17 countries. Nasabi nga natin, malamang naghanap ng bansa na pwede silang mag-seek ng asylum. Inabando na po yung kampanya sa Davao. So nagkasira-sira po yung kanilang buhay as a result, as a consequence ng kanilang mga maling aksyon. O ngayon, nag-react yung mga supporters ni Digong. Matitigas talagang ulo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Yung gustong mangyari mga kababayan ng kampo ng mga Duterte na temporarily makauwi si Digong, malabo po na mangyari. At kung mangyayari man siya mga kababayan, kailangan ang kooperasyon ng ating gobyerno, kailangan ang imprimatur ni PBBM na ayaw tantanan ng mga DDS, ayaw tantanan ni Sara, ayaw tantanan ng pamilya Duterte, ni Digong mismo. Madaling sabi, ang future mga kababayan ng dating Pangulo, kahit na po si Sara, sa kabuong Duterte family, at the mercy ng ating gobyerno. Bakit naman niya Mr. Maravillas na sabi mo? Ito po yung balita ngayon, released by GMA News Online. Yan, ICC on Duterte's bid for interim release. Philippines should accept conditions. Madaling sabi mga kababayan, kung magpetisyon sila sa ICC para hilingin ang temporary release ni Digong, nakadepende po mga kababayan sa kooperasyon ng ating gobyerno. Kung ang ating gobyerno po hindi tatanggapin ang mga kondisyones set by ICC, walang mangyayari po. Hindi na makakauwi mga kababayan si Digong. Makakauwi siya kung ma-acquit after 8 years. Yan kung acquittal po ang aabutin ni Digong. What if conviction po? Kung conviction po, wala na si Digong. Tanggapin na ninyo, hindi na makakauwi po at makukulong siya for life. Pero sabi nga natin, mapalad pa rin si Digong kasi buhay, hindi po natukhang. Tama po? At binigyan ng due process. Di niya Mr. Maravillas ang analysis mo niyan. Na checkmate po si Digong. Tama yung kasabihan po, matalino man daw ang matsing, na paglalanganan din. Hindi man po matalino si Digong, kundi sa description po ng sa description ng Bible, because of his arrogance, he is a fool. Madaling sabi, mangmang. Kasi po, ang pagiging arrogante, tanggapin ninyo ito mga DDS, walang kainat ng pong mabuti. Sabi dito, arrogance, often stemming from a lack of self-awareness and humility, can indeed be seen as a form of foolishness, as it can lead to poor decision-making and strained relationships. So ang ginawa po ni Digong, foolishness, because of his arrogance. Ganon din si Sara, ang buong pamilya niya, at saka mga DDS. Napakaganda na sana, mga kababayan, yung unity. Mataas yung pagtingin ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Digong. Tawagin mambagang bangag, adik, pinagbantaan mga kababayan lahat ng uri ng pagbabanta at pagmumura. Kung hindi po foolishness yung kanyang ginawa, ano ang tawag po ninyo? Si Sara, Vice Presidente ka, pagbantaan mo ba naman yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Ayan, na-impeach ka tuloy. You see? So arrogance mga kababayan is foolishness. At kung patuloy kayo sa ginagawa ninyo, malamang sa malamang mabulok na sila dyan sa mabulok na si Digong mga kababayan, hindi man lang magkaroon ng pagkakataon na makabalik based doon sa gusto nilang mangyaring interim release. Yan po. Philippines should accept conditions. Kung araw-araw pinagmumura ng mga DDS at ang nangunguna sa mga rallies po, doon mismo sa harap ng dahig, harap ng ICC, si Sara Duterte, asa pa kayo na tatanggapin ng ating gobyerno yung kondisyon?
O di ba? Nakasalalay po sa pagtanggap, pag-accept ng ating gobyerno sa pamumuno ni President Bongbong Marcos ang possibility na pagbigyan mga kababayan ng ICC yung interim release. O ano kayo ngayon? Magpakabait na kasi kayo. Ayaw ninyong magpakabait kasi masyado ninyong pinaniwalaan yung sarili ninyo na mas magaling kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinaniwala ninyo na ang sarili ninyo na ang ating Pangulo, weak leader, at si Digong, strong leader, at matalino, political genius. May political genius ba na na-checkmate ng isang leader na weak na sinasabi ninyo na hindi lang nagsasalita? Nakalimutan kasi ninyo ang kasabihan, matandang kasabihan. Ang tubig daw na tahimik, asahan mo na yan ay malalim. At ang tubig, ang ilog na maingay, asahan mo ayan ay mababaw. Sakto sa description po sa inyo, mga DDS, na ang iingay. Kaya nagkabuhol-buhol ang buhay ninyo, lalo na ng leader ninyo, kasi ang iingay, ang sasama ng mga nilalabas sa inyong mga bibig, ituloy lang ninyo yan na mga pinagagawa ninyo. Pati yung advice sa inyo, unsolicited advice sa mga OFW na huwag kayong makisawsaw dito, na gusto ninyo mag-zero remittance para ipakita ang protesta. Nag-warning na si Enrile. Pag hindi ninyo pinakinggan ng warning ni Enrile, ibig sabihin yan, pinapahamak ninyo yung sarili ninyo. Di ba? Yung mga perks, sabi ni Enrile, pwedeng mag-retaliate yung Congress, alisin yung mga perks ninyo. Yan yung warning ni Enrile. Mag-isipan niya ng maraming beses about the adverse consequences ng zero remittance week na sinasabi ninyo. Pakinggan ninyo ang advice ng matanda. Yan sabi ni Enrile. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliates in cancel all or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Adding that OFWs also need to have passports to be able to work in other countries. As I said before, for every action, there is always a possible counteraction. Tulad ng nangyari po sa mga Duterte, lahat ng aksyon nila, masasamang ginawa nila, may counteraction yung gobyerno. Ito na yung inabot ng mga Duterte. Si Bato de la Rosa ngayon, in hiding na po. Si Pulong, magta-travel sa 17 countries. Nasabi nga natin, malamang naghanap ng bansa na pwede silang mag-seek ng asylum. Inabando na po yung kampanya sa Davao. So nagkasira-sira po yung kanilang buhay as a result, as a consequence ng kanilang mga maling aksyon. O ngayon, nag-react yung mga supporters ni Digong. Matitigas talagang ulo. Yan mga reactions po. Sabi ni Nicolay, hindi naman ikaw at si Enrile ang nagtatrabaho para sa mga OFW, kaya wala kayong pakialam sa kung anong gustong gawin nila sa kanilang pinagpaguran. Sabi ni Emery, ang hirap tanggapin, sir. Karamihan ng OFW nakasuporta kay Digong. Sabi ni Eloisa, pananakot pa more. Sanay na sanay gaya nung nakaraang rehimen. Balik diktadorya at marsyalo na ba? Tigas ng ulo ninyo. Ituloy na lang ninyo ang plano ninyo and suffer the consequences. Bala kayo sa buhay ninyo. Tama? Binibigyan natin ng sound advice. Ayaw ninyong makinig. Gusto ninyo sundan ang trouble na kinasadlakan ng mga amo ninyo, ng pamilya Duterte. O di sundan ninyo. Di ba? Yung interim release ni Digong nakadepende sa kondisyon na kung tatanggapin ng ating gobyerno. Napakalinaw po. Sabi sa report ng GMA, ICC spokesperson Dr. Fadi L. Abdallah told GMA Integrated News in an exclusive interview that Duterte's bid for interim release needs to be discussed before the judges. As a matter of general principle, all these conditions and questions need to be discussed before the judges, sabi po ni Abdallah. The technical measures and conditions have to be decided on a case-to-case basis, by the judges and have to be accepted by a certain state for it
to be ordered by the judges. So dapat tanggapin yung kondisyon ng ating gobyerno ng Pilipinas. Ang presidente ng gobyerno ng Pilipinas, si PBBM. So, Digong now is at the mercy ng ating Pangulong Bongbong Marcos insofar as yung kanyang interim release. Malinaw na mga DDS, kung patuloy ninyong sisiraan ang ating gobyerno, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, asa pa kayo na tatanggapin ng ating gobyerno ang mga kondisyon na isiset ng ICC para paboran ang petisyon for interim release ni Digong. Malinaw na mga DDS, masyado kasi kayong nagmagaling. Masyado kayong naniwala sa inyong kayabangan na madadala ninyo sa pasigaw-sigaw at protesta sa harap ng ICC. Hindi po nadadala sa ganyan ang International Criminal Court. O ito si Abdallah. Sabi ni Abdallah sa interview ng GMA, the court jurisprudence anya has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of the state, but only for the crimes that were committed during the period when the state was a state party to the ICC Rome Statute. A withdrawal anya does not affect these obligations and the jurisdiction of the ICC. It only affects the future. Si Atty. Conti, abogado ng mga complainants, nagbigay na ng unsolicited advice para sa kampo ng mga Duterte. Kung isipin, dapat hindi man siya mag-advise. Nawa na siguro kasi bara-bara. You see, in disarray, mga kababayan, yung mga Duterte ngayon. Hindi na malaman kung ano yung gagawin. Yan, sabi ni Atty. Conti. The Philippine Supreme Court cannot order the International Criminal Court detention facility to do anything. Only the ICC chambers can give any effective remedy as the two Duterte children request. My unsolicited suggestion is that they talk to each other in their group chat and follow Sarah's lead to move on and engage the ICC directly. Wala pong walang epekto yung mga petitions na for habeas corpus. Walang epekto yon. Yung tinail nila dito sa Supreme Court kasi hindi man pwedeng utusan ng Supreme Court po yung ICC. Ang sakop lang ng Supreme Court yung dito. Nasa poder na po, nasa custody na po ng ICC si Digong. So kailangan i-engage nila yung ICC. Yung ICC, siniraan pa nila. Pinalalabas si Digong, kidnappingan niya. Paano naging kidnapping? Na yung warrant of arrest, mula mismo, ang nag-issue mismo, yung ICC, sinerve ng Interpol. Tayo lang dito, nag-cooperate, sinurrender natin sa Interpol, si Digong, tinawag na kidnapping. Ginawa pa nilang kidnapper yung ICC at Interpol. Tingin ninyo, papabura ng ICC yung mga pinagsasabi nila na ginawa ng kidnapper. You see, common sense po. Pero sabi nga natin, matitigas ang ulo nila. Adi, ipagpatuloy ninyo ang katigasan ng ulo kung saan naantong yung arrogance ninyo. Hindi po, mga kababayan, magkakamali ang Bible. Yan ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mamuhay ng may pagpapakumbaba kasama ang mahihirap kaysa sa mamuhay kasama ng mayayabang at makibahagi sa kanilang pinagnakawan. Sakto po. Di kayo naniniwala? Di paniwalaan ninyo yung gusto ninyong paniwalaan. Yung pinaniwalaan ninyo ngayon, yon ang nagdulot ng kapahamakan. Napakalinaw ng mga kaganapan ngayon. Pero kung malabo pa sa inyo, di sige, ituloy ninyo ang pagmamayabang. Ibas ninyong ibas yung ICC at murahin ninyong araw-araw yung Pangulo. Manid na rin po yung ating Pangulo sa pagmumura ng mga Duterte at mga DDS. Araw-arawin ninyo. Huwag kayong makinig doon sa sinabi ni Katuning at saka ni Jerry Baha. Yan sabi ni Katuning. Hindi naman talagang pigilin ng Pangulo yan Yung arrest warrant na yan, ayan Interpol. Kaya lang,
meron ka ba naman kang konsolasyon na pigilin yung arrest warrant, walang lubay ang mga Duterte, katitira sa'yo. Isa pa yun. Ba't ka naman nang mabuti sa isang taong araw-araw ay tinatawag kang bangag, adik, diktador. Tapos pagpaplanuhan ka bang ipapatay? Paplanuhan ipapatay, tapos ipagtatanggol mo ba yan? Parang ayaw ninyong tanggapin ang katotohanan na yan. Talaga pag may kausap siyang na tao. Yan din naman yung binabanggit natin nung nakaraan na parang sa magamang nag-extend Duterte ka ng reconciliation, helping hand. Iniaabot mo, pero inaabot mo yung kamay mo. Na sinasabing bangag ka. Ba't mo kami aabotin? Bangag ka. Ngiwi ka. Lahat. Paano nga naman mangyayari? Kumbaga, umaasa ka sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa'yo, pero ginagawan mo naman siya ng masama araw-araw. Yun ang sinasabi natin. hindi pa rin malinaw sa inyo mga DDS. Ituloy lang ninyo ang paninira kung saan aabutin yung paninira ninyo. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.